Ako po si Anthony. Ang ibabahagi ko po sa inyo, Sir Neb, ay ang naging karanasan ko sa isang massage parlor kung saan muntik na akong mamatay. Kampante akong pumasok noon sa massage na yon para magpamasahe at kumuha rin sana ng iba pa nilang serbisyo. Mababait naman ang mga staff at inasikaso ako. Sa una ay masarap ang hagod na nararamdaman ko sa aking likod. Pero noong sa dibdib na, ay naramdaman kong umakyat yung kamay ng babaeng masahista sa liig ko at bigla niya akong sinakal. Nagulat ako at nagpumilit na tumayo. Pero mahigpit ang kapit ng mga kamay ng babae sa liig ko na para bang intensyon talaga niya na patayin ako. Nahihirapan na akong huminga. Pakiramdam ko nga ay mapuputol na talaga ang hininga ko nun. Umibabaw sa akin yung babae. Habang sinasakal ako, yung kamay niya ay maihahalin tulad sa kamay ng isang lalaki kasi ang lakas at sobrang bigat. Napausal ako ng panalangin at sinubukan kong igala yung paningin ko. Nagbabaka sakali ako na may mahagip ako na pwedeng ipanlaban doon sa babae. Pero wala akong makita na kahit na anong pwedeng maabot ng kamay ko. Matalim ang tingin sa akin ng masahista na para bang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Kung ikakamatay ang tingin, siguradong doon pa lang ay patay na ako. Pilit pa rin akong nagpumiglas sa kakaibang lakas ng masahista hanggang sa biglang bumukas ang pinto at bumungad ang isa ring masahista na babae. Kasabay noon yung paglaho ng babaeng nakaibabaw sa akin. Sinabi ko agad ang nangyari. Nagulat ako nang bigla itong umiyak. Hindi ko alam kung anong iisipin sa sumunod niyang sinabi, Sir Neb. Multo raw yun ng kaibigan niya. Inabuso raw kasi ito habang ginagawa ang trabaho niya. At pagkatapos ay pinatay siya sa sakal. Kaya madalas daw itong magpakita at manakal ng customer. Ilang beses na raw nilang napabless ang silid na yon. Pero pansamantala lang na nawawala yung kaluluwa at kalaunan ay bumabalik din. Ang pinagpapasalamat na lang daw nila ay wala pa daw itong napapatay. Hindi pa rin daw matahimik ang kaluluwa nito. Sa natuklasan ko, Sir Neb, yung takot ko ay napalitan ng awa sa babae. Nagpasalamat din ako sa pumasok na masahista dahil kung hindi siya dumating ay baka tuluyan na akong nalagutan ng hininga. Sir Neb, ako po si Lito. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko po karanasan. Karanasan po ito ng tito ko. Bulag po siya, Sir Neb, kaya pinatype niya lang sa akin ang kwento niya. Sana po mapili ito, Sir Neb. Isa po kami ni tito sa masugid niyong tagapakinig. Ang susunod na parte po nito ay base na sa pagkakakwento ni Tito Bert ko. Sana po magustuhan nyo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Mang Bert. Isa akong bulag na masahista. Gayunpaman, sa kabila ng aking kapansanan, ay marami pa rin ang nagtitiwala sa serbisyo ko. Ang pamangkin kong lalaki na 19 years old ang siyang lagi kong kasama na umaalalay sa akin. Kaya panatag ako saan man kami magserbisyo. Isang beses ay may tumawag sa pamangkin ko para sa home service. Ang sabi ng pamangkin kong si Lito ay ihahatid daw niya ako sa bahay ng pagsiserbisyuhan ko at susunduin na lang din dahil may pupuntahan siya sandali. Sa bungad pa lang ng bahay ay mabigat na ang pakiramdam ko. Parang may kakaiba na hindi ko mawari. Magiliw naman ang tinig na naririnig kong nagsasalita. Pero iba ang dating sa akin ng paligid. Bilang bulag, matalas ang pakiramdam ko sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pero hindi ko na lang sinabi sa pamangkin ko hanggang sa makaalis siya. Dahil naroon na rin lang ay gagawin ko na lang ang trabaho ko. Nang maupo sa harap ko ang aking kliyente,
ay sinimulan ko na ang pagmamasahe sa kanyang likod. Nagsimulang gumapang ang kilabot sa katawan ko nung masalat ko ang matatalas na balahibo sa likod niya. Nakakatusok na para bang balahibo ng halimaw. Marahan siyang nagsalita at sinabing huwag ko na lang daw pansinin anuman ang makapa ko. Sumang-ayon ako sa kanya at pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa, nung pinahilot naman niya ang kanyang ulo, ay may nakapa naman ako na 2 nakausling bukol sa magkabilang panig ng ulo niya. Kaya nadagdagan ng takot ko, Sir Neb. Sa wari ko ay mga sungay ito. Napalunok ako. Alam kong ramdam niya yung takot ko kahit hindi ako magsalita, kaya sinabi niya sa akin na wag daw akong matakot. Wala raw mangyayaring masama sa akin at babayaran niya ako ng patas. Basta ituloy ko lang ang paghihilot sa nanghihina niyang ulo at katawan. Tumupad naman siya sa usapan, Sir Neb. Nung makauwi na kami, ay tinanong ko ang pamangkin ko kung ano ang itsura ng kliyente ko. Ang sinabi niya, normal naman daw. Naguluhan ako. Marahil hindi pinakita nito sa pamangkin ko ang tunay na itsura niya. Natakot din ang pamangkin ko nung ikwento ko ito sa kanya. At siya mismo ang nagsuggest sa akin na ipadala ko ang kwentong ito sa channel mo. Yun na ang huling pagkakataon na naserbisyuhan ko yung taong yon. Pareho kaming nahihiwagaan ni Lito sa pangyayaring yon. Posible kaya na kinuha ang serbisyo ko ng isang demonyo? Good morning po, Sir Nebkero, at sa inyong mga kapasta. Ako po si Jello. Mahilig po akong magpamasahe. Halos lahat na yata ng spa massage ay nalibot ko na rito sa lugar namin. Gusto ko rin kasi malaman kung saan ako mas masasatisfy. Dahil alam ng mga katropa ko na mahilig akong magpamasahe, isa sa kanila ang nagtanong kung natry ko na raw ba sa lumang spa massage sa kabilang bayan. Hindi ako pamilyar sa binabanggit niya, kaya agad ko naman pinuntahan. Obvious na may kalumaan na ang spa. Natatawa ako sa sarili ko dahil bakit ngayon ko lang ito nalaman. Maayos at malinis pa naman doon sa spa. Yung mga numero ng bawat kwarto ay makatawag pansin. Room 143, Room 5254, Room 69 at iba pa. Pinili ko yung Room 69. Pagpasok ko roon ay may nakita na agad ako na masahista. Naghihintay na, kaya nagready na ako. Maganda yung masahista. Tahimik nga lang. Walang kaimik-imik. Ni hindi man lang ako winelcome. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante ay kung paano ito magmasahe. Naramdaman ko na medyo mabigat ang kamay nito. Sa isip ko, parang may galit kung magmasahe. Maya-maya sa wakas ay narinig ko rin ang boses ng babae nung sabihin nito na may kukunin lang siya sa kabilang room. Ilang minuto lang ang nakalipas ay may pumasok na isa pang babae. Magiliw itong bumati sa akin at tinanong kung anong serbisyo ang gusto ko. Napakunot ang noo ko. Sabay sabi na may nagmamasahe na sa akin at lumabas lang ito saglit. Ngumiti lang yung babae at sinabing sino raw ba ang tinutukoy ko. Siya lang daw ang available na masahista roon ngayon. Kinilabutan ako, Sir Neb. Kung ganoon, sino ka ko yung kanina pa nagmamasahe sa akin? Hindi inintindi ng babae yung tanong ko at sa halip ay pinahiga uli ako. Kalimutan ko na lang daw yon at kami na lang ang mag-usap tungkol sa gusto kong serbisyo. Naguluhan man ay umuo na lang din ako. Mas nagustuhan ko yung masahe ng bagong dating dahil banayad itong humagod na nakakapag-relax talaga ng katawan. Pero naramdaman ko na unti-unting humihina ang pagmamasahe niya hanggang sa hindi ko na maramdaman
kaya lumingon ako. Paglingon ko, Sir Neb, ay wala na ito at sabay pasok naman nung unang nagmasahe sa akin. Pasensya na raw kung natagalan siya. Natigilan ako. Sa kanya ko naman tinanong kung sino yung babaeng pumalit sa kanya kanina. Napailing yung babae. Napilitan nitong sabihin sa akin ang tungkol sa sinasabi kong babae. Makulit daw ang multong yon. Palaging pinapakialaman ang mga customer nila. Hindi raw nila alam ang storya sa likod ng pagkamatay nito. Basta mula raw nang maitayo ang spa, ay palagi na itong sumisingit sa mga tunay na masahista. Pang-ilan na raw ako sa nakakita sa kanya. Napaisip talaga ako at sa huli ay napangiti na lang. Naisip ko na mas mahusay pa nga magmasahe yung multong yon kesa sa tunay na masahista.